Ryan's POV. I will kill that old man. Sigaw ko pagkatapos ko makausap si William. Tinulungan niya ako sa paghahanap ng lahat ng mga kasagutan ng aking problema, lalong-lalo na sa taong nagpapatay sa pamilya ko. Kumuyom ang aking mga kamao. Nanggigigil ako sa galit. Edward Lazarus killed my family. Ayokong pati sa Sabrina kukunin niya rin sa akin. Sisiguraduhin kong ako mismo ang papatay sa matandang yon. Napatingin ako sa phone ko na mapansin ang pag-vibrate noon. Mas lalo lang akong nag-aapoy sa galit na makita ang larawan na ipinadala sa akin. Dugoan si Sabrina. Kinakabahan ako baka may ginawang masama ang matandang yon. That old man is obsessed with her. Alam ko, gagawin niyang lahat makuha lang sa akin si Sabrina. Pero hindi ko hayaang magtagumpay siya sa binabalak niya. Hindi ako papayag na aalasan niya ng ina si Ivara. Kailangan siya ng aming anak. Halos paliparin ko na ang kotse ko patungo sa police station upang i-report ang mga nalaman ko. Patungo na rin si William doon. Nasa kanya lahat ng mga ebidensyang magpapatunay na si Edward Lazarus ang nagpapatay sa pamilya ko. Pagdating ko sa labas ng police station, nakita ko kaagad ang sasakyan ni William. Naglakad siya papalapit sa akin na makita niya ako. May kausap siya sa phone niya. Malakas ang laban natin kay Edward. Makukuha na natin ang hustisyang nararapat sa iyong pamilya, Ryan, saad ni William. Tinapik niya ang aking balikat matapos niyang ibigay sa akin ang brown envelope at recordings ng mga pinag-usapan ni Edward at ang kanyang tauhan bago nila pinatay ang aking pamilya. Sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Kung hindi siya mabubulok, ako mismo maghahatid sa kanya sa impyerno. Binigay namin sa mga polis ang aming mga ebidensya. Tinetest din nila kung totoong fingerprints ni Edward Lazarus ang nakukuha sa barel. Hindi magiging madali ang proseso. Kung hindi ninyo huhulihin ang matandang yon ngayong araw, ako mismo ang gagawa ng paraan. Pagbabanta ko sa mga polis. Kailangan ko pang maghintay na ilang oras o araw dahil kailangan pang i-verify lahat ng mga nakuha naming ebidensya. Lalo na't kilalang tao ang pinaghihinalaan namin na pumatay ng aking pamilya. Di kami makakapagbigay ng warrant of arrest kay Mr. Lazarus hanggat di natin napapatunay na siyang ang utak ng pagkamatay ng inyong pamilya, Mr. Jacobs. Sumusunod lamang kami sa tamang proseso. Kapag napatunayan naman natin na siya nga ang nagpapatay sa pamilya mo, hindi kami magdadalawang isip na hulihin siya. He kidnapped my wife. Ano? Walang ibang taong gagawa nun sa asawa ko kundi siya lang. Galit kong sigaw sa mga polis. Kumalma ka, Ryan. Hindi natin sila mga kalaban. Sumusunod lang sila. I don't fucking care, William. Inalis ko ang kamay niyang nakahawak sa braso ko. My wife is missing. Edward Lazarus kidnapped her. Nilabas ko ang phone ko at pinakita sa kanila ang larawan ni Sabrina. My wife is in danger. Ano sa tingin niyo ang gagawin ko buong araw? Tutunga nga habang nanganganib ang buhay niya? Gagawin po namin ang lahat upang mapabilis ang kaso na to, Mr. Jacobs, saad ng police officer. Kung hindi ninyo gagawin na maayos sa mga trabaho ninyo, ako na lang ang maghahanap sa asawa ko. Pasensyahan tayo kapag napatay ko ang matandang yon. I won't forgive him. Sigaw ko at padabog na lumabas sa police station. Sinipa ko ang gulong ng kotse ko habang paulit-ulit na minumura si Edward Lazarus. Gusto niya ng laro? Pagbibigyan ko siya. Sa oras na malaman ko kung saan niya dinala si Sabrina, pupugutan ko siya ng ulo. Hindi ko siya bubuhayin. Susunugin ko siya at pasasayawin sa apoy. We found him, saad ni William sa akin nang pumasok siya sa opisina ko. Mabilis akong tumayo, kinuha mga papel na hawak niya. Mangakuha ito ng CCTV footage sa bahay namin at mga larawan ng sasakyan na ginamit nila nung gabing kinidnap si Sabrina. Nasa Lazarus compound si Sabrina. Papunta na ron ang aking mga tauhan, dagdag ni William. Hinubad ko ang suot na black suit. Napatingin ako sa pinto ng bumukas yon at pumasok si Daniel, ang aking sekretary. Ikaw munang bahala sa kumpanya. I-cancela mo lahat ng aking mga meetings ngayong araw. May mahalaga akong pupuntahan. Utos ko kay Daniel. Pero, no buts. Just follow my instructions. Ngayon na kami aalis. Putol ko sa sasabihin ni Daniel. Kailangan natin mag-ingat dahil alam mong mahigpit na pinagbabawal ng mga pulis ang hulihin siya ng walang warrant of arrest. Baka biglang mabaliktad ang sitwasyon at tayong dalawang makukulong. Saad ni William nang pumasok kami sa loob ng elevator. Tinawagan ko ang mga tauhan ko at inutusan na pumunta sa Lazarus compound.
Di na ako buwi ng bahay para magbihis. Inutusan ko lang mga tauhan kong dalan ako ng damit at mga baril na gagamitin. Nagring ang phone ko. Kaagad kumulong aking dugo nang makita ang unknown number na nagpadala sa akin ng larawan ni Sabrina kanina. Nanlilisik ang aking mga mata nang marinig ang malakas na pagsigaw ni Sabrina sa kabilang linya. Mas lalo lang akong kinabahan para sa kalagayan niya. Pumunta ka rito na mag-isa, Mr. Jacobs, kung gusto mong makuha ang iyong asawa. Saad ng baritonong lalaki sa kabilang linya. Siguraduhin mong ikaw lang ang pupunta dahil kung magsasama ka ng mga pulis, papatayin ko ang asawa mo. Magsasalita pa sana ako, ngunit biglang binaba ang tawag. Kaagad kong binuksan ang pinadalang text sa akin, Lazarus Compound. Sa oras na malaman namin na hindi ka sumunod sa kagustuhan namin, pasensyahan na tayo dahil ililibing namin ang buhay ang asawa mo. Isusunod namin siya sa pamilya mo. Napahilamos ako ng mukha matapos basahin ang mensahe. Habang nasa biyahe, pinagpaplanuhan naming mabuti ang mga gagawin namin pagdating sa lugar. Pagkatapos magplano, lumipat ako sa kabilang kotse. Mauuna akong pupunta sa Lazarus Compound dahil yun ang napag-usapan namin. Be careful, bilin sa akin ni William bago ko umalis. Hapon na nang nakarating ako sa lugar, lumingalinga ako sa paligid. Hinanap ko kaagad ang mga tauhan ni William na naunang dumating. Nang makita ko sila sa paligid, saka pa lang ako nagpasyang dumiretso sa loob ng Lazarus Compound. Kagad akong kinapkapan ng mga tauhan ni Edward nang makita nila ako. Sinigurong wala akong dalang mga baler at hindi ako tumawag ng mga pulis na tutulong sa amin. Marahas nila akong pinapasok sa loob pagkatapos nilang lagyan ng tela ang aking bibig at mga mata. Nakaposas din ang aking mga kamay. Pumasok kami sa loob ng bahay. Pinaluhod nila ako sa sahig. Nang tanggalin nila ang telang nakatakip sa mga mata ko, nakita ko sa harap ko si Edward Lazarus na nakaupo habang sumisimsim ng sigarilyo. Nagdilim kaagad ang paningin ko nang masilayan ang ngiti sa labi niya. Bitawan ninyo ko? Inanap ko kaagad si Sabrina nang marinig ko ang pagsigaw niya. Napalingon ako sa hagdanan. Nakita ko si Sabrina na sapiritang pinapababa. May kasama siyang mga nurse at isang doktor, ngunit hindi ko makita ang mukha nila dahil nakasuot sila ng face mask. Ryan! Sambit ni Sabrina nang makita niya ako. Mabilis siyang tumakbo patungo sa akin pero pinigilan siya ng mga tauhan ni Edward. Let me go! Nagpupumiglas siya. Sinusubukan niyang makalapit sa akin. Tumayo si Edward at galit na nilakad papalapit kay Sabrina. Umigting ang aking panga nang bigla niya tong sampalin ng malakas kaya napahawak si Sabrina sa kanyang mukha. Hayop ka! Demonyo! Hindi kita mapapatawad? Galit na sigaw ni Sabrina sa matanda pero ngumisi lang si Edward at hinawakan ng mahigpit ang leeg ni Sabrina. Kung naging mabait ka lang sana at di naging matigas ang iyong ulo, hindi sana hahantong sa gantong lahat. Nandilisik ang mga mata ni Edward. Kitang-kita ko kung paano nasaktan si Sabrina sa ginawa niya. Kahit anong gawin mo, hindi ako mapupunta sa'yo. Baliw ka? Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makasama ka at gawin mong asawa. Singhal ni Sabrina. Bitawan mong asawa ko, Edward. Sigaw ko sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Umiti siya at marahas na binitawan si Sabrina. Don't worry, Mr. Jacobs. Pahihirapan muna kita bago kita isusunod sa pamilya mo. Papanoorin ka ni Sabrina kung paano kita pahihirapan hanggang maubusan ka ng hininga. Sabrina's POV. Napaluhod ako sa sahig habang pinagmamasdan si Ryan na walang awang binugbog ng mga tauhan ni Edward. Sigaw lang ako ng sigaw na wag nilang sasaktan ng asawa ko pero baka sa mukha nilang uhaw na uhaw nang pumatay. Nakaupo lang si Edward habang umiinom ng wine. Baka sa mukha niyang tuwang-tuwa sa nasaksihan niya. Pinagsisipa nila ang katawan ni Ryan. Wala itong kalaban-laban dahil nakaposas ang mga kamay at paa nito. Ryan! Paulit-ulit kong sambit. Edward, parang awa mo na. Tama na. Dugoan na ang buong katawan ni Ryan. Namamaga ang labi ng mga bata niya. Parang pinipiga ang puso ko nang marinig ang paulit-ulit niyang pagdaing dahil sa sakit. Hindi ko na rin mapigilan ang pagbagsak ng aking mga luha. Wala ako ibang nagawa kundi pagmasdan si Ryan na pinapahirapan. Ikulong siya. Huwag niyo siyang bibigyan ng pagkain at ng tubig. Utos ni Edward sa mga tauhan niya na kaagad naman nilang sinunod.
Edward, nagmamakaawa ako. Ako naman ang kailangan mo, 'di ba? Huwag mong idadamay si Ryan dito. Ako lang kailangan mo. Pakiwalan mo na lang siya, please. Lumuhod ako sa harapan ni Edward. Sabrina, kaagad akong napalingon kay Ryan. Mas lalong bumuhos ang aking luha nang masilayan ang ngiti sa kanyang labi. Umiling-iling siya. Ayos lang ako. Saad niya bago siya kinuha ng mga tauhan ni Edward. Nang makaalis na ang mga tauhan ni Edward ay tumayo siya. Marahas niyang hinawakan ang aking braso. Napasigaw ako sa sakit nang bigla niyang hilahin ang aking buhok paakyat sa hagdanan. Sumunod naman kaagad ang mga nurse at doktor sa amin. Pumasok kami sa loob ng silid niya. Marahas niya akong binitawan kaya napaupo ako sa sahig. Maghubad ka. Maotoridad niyang utos sa akin. Isang nakakatakot na ngiti ang nasilayan ko sa kanyang labi habang hinuhubad ang kanyang sinturon. Napatayo ako at napaatras. Kinuha kong unan at binato yon sa kanya. Edward, parang awa mo na. Huwag mo tong gawin sa akin. Pag mamakaawa ko, bumuhos ulit ang aking mga luha nang hawakan ng kanyang tauhan ng aking magkabilang braso. Nakangisi na parang mga asong ulol. Napapikit ako ng marahas na ng sinira ang buo kong damit. Paulit-ulit akong nagmamakaawa pero hindi sila naririnig. Pakiramdam ko ito ay ang katapusan ko na. Di ako makatingin sa katabi ni Edward nang tuluyan niya nang nahubad ang suot niyang damit at pants. Nandidiri ako sa kanya. Nangungulubot na ang kanyang balat. Hindi ko alam kung saan humuhugot ng lakas si Edward kaya nagawa niyang gantong bagay. Matanda na siya pero may gana pa rin siyang gumawa ng kasamaan imbes gumawa ng mabuti. Pinahiga nila ako sa kama. Nakahawak pa rin ng mga tauhan niya sa akin. Iyak lang ako ng iyak. Pakiramdam ko, nawawalan na ako ng boses sa kasisigaw. Edward! Malakas kong sigaw nang sinimulan niyang halikan ang aking leeg. Nangihina ang aking buong katawan. Please, wag! Pagmamakaawa ko. You are mine, Sabrina. Isisilang ko muna magiging tagapagmana ng Lazarus bago ko tuluyang mamatay. Wala ka nang kawala sa akin. Ilang oras na lang mamamatay na rin ang iyong asawa. Saad ni Edward sa aking tenga. Isusunod ko kaagad ang iyong anak pagkatapos ko siyang patayin. Wag! Wag mong idadamay ang anak ko. Parang awa mo na, Edward. Humugot ako ng lakas. Susundin ko ang gusto mo. Mangako ka lang sa akin na hindi mo papatayin ang aking mag-ama. Ako lang ang kailangan mo, di ba? Papahig ako sa mga kagustuhan mo. Pakawalan mo lamang si Ryan at huwag mong gagalawin ang anak namin. Edward, nagmamakaawa. Naputol ang sasabihin ko nang biglang napaubo ng dugo si Edward. Nabitawan din ako ng mga tauhan niya. Pagangat ko ng tingin, nakita ko si William at ang mga kasama niya na nakatutok ang barel sa mga katawan na nakahandusay sa sahig. He's dead, saad ni William. Kaya napaupo ako sa sahig habang pinagmamasdan si Edward na nakahandusay. Kailangan nating makaalis dito. Si Ryan, kailangan natin siyang mailigtas. Saad ko at mabilis na tumayo. Kumuha ako ng damit na maisusuot sa closet ni Edward. Inalalayan ako ni William palabas ng kwarto ni Edward. Nakita ko ang ibang mga tauhan ni Edward, wala ng buhay. Hinanap namin kung saan ikinulong si Ryan. Tinakpan ko ang aking mga kamay nang bigla kaming paputukan ng baril. Binigyan ako ni William ng baril ngunit di ko alam paano yun gagamitin. Parang hindi nauubos ang mga tauhan ni Edward kasi hindi kami makagalaw sa pinagtataguan namin. Pinapaulanan nila kami ng pagpapaputok ng baril. Napahawak ako sa hita ko nang bigla akong tinamaan. Napadaing ako sa sakit at di na lamang pinansin. May tama ka, sigaw ni William. Ayos lang ako. Si Ryan, kailangan nating makita, saad ko kay William. Inisa-isa naming binuksan ang mga kwarto, ngunit hindi namin nakita si Ryan. Kinakabahan na ako. Baka may ginawang masama si Edward sa kanya. Halugugin ang buong bahay? Utos ni William sa mga tauhan niya. Nagtungo kami sa basement at doon namin natagpuan si Ryan, nakakulong at may bombang nakatali sa kanyang katawan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig na makita ang pamamaga ng mukha niya. May mga pasa at sugat siya sa kanyang katawan. Ryan, sambit ko. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Niyakap ko siya na magdilat siya ng mga mata. Kumapit ka.
Makakalabas tayong lahat dito? Sinubukan ni William na tanggalin ang bomba sa katawan ni Ryan, pero pati siya nalilito kung ano ang uunahing putulin. Tumingin ako sa timer. Mas lalo lang akong kinabahan na makitang 10 minuto na lang ang natitira. Naiiyak na ako sa takot kasi kapag sumabog ang bomba, panigurado mamamatay si Ryan. Bilisan mo, Will. Natataranta na ako at nanginginig ang buong katawan sa takot. Please calm down, Sabrina. Sigaw ni William sa akin. Pinunasan ko ang namumuong luha sa aking mga mata. Tumingin ako kay Ryan. Umalis na kayo. Mahinang sabi ni Ryan na siyang kinagulat naming lahat. No, hindi ka namin pwedeng iwan dito. Sigaw ko. Ililigtas ka namin. Saad ni William at pinutol ang wire. Parang sasabog ang puso ko sa sobrang kaba dahil anytime pwedeng sumabog ang bomba kapag nagkamali si William. Will, iligtas ninyo ang mga sarili ninyo. Umalis na kayo. Iligtas mo ang asawa ko. Pagmamakaawa ni Ryan. I can't leave you, Ryan. Ililigtas kita. Sigaw ni William. Tumingin ulit ako sa timer. Tuluyan ang bumuhos sa mga luha ko na makitang 5 minuto na lang ang natitira. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag iniwan kita dito, Rian. Hindi kita iiwan dito, saad ni William. Nagsisimula na rin siyang umiyak habang pinag-iisipan ano ang susunod niyang puputulin. Please leave, I'm begging you, Ryan whispered. Umiling-iling ako, tinawakan ng kanyang kamay. Kailangan kita. Kailangan ka ng anak natin, Ryan. Ngumiti siya. Tell our daughter that I love her more than my life. Save your lives. Iwan niyo na ako bago pa sumabog ang bomba. Niyakap ko na mahigpit si Ryan. Hinawakan ni William ang braso ko. Sabrina, we need to leave. Pinunasan ni William ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Ryan at yumuko. I'm so sorry. Hindi natin siya pwedeng iwan, Will. Pagmamatigas ko, nang kalad ka rin ako ng kanyang mga tauhan palabas sa basement. Isang ngiti ni Ryan ang masilayan ko sa kanyang mga labi bago ko tuluyang makalabas sa basement. Iyak ako ng iyak na makalabas na kaming lahat sa compound. May mga pulis at bombero na ring dumating. Napatakip ako ng aking tenga nang biglang may sumabog sa loob ng bahay. Ryan! Paulit-ulit kong sambit. He's gone. Bulong ni William at niyakap ako. No, hindi siya pwedeng mamatay. Sigaw ko habang umiiyak. Hindi! Nasa ospital na ako na magising ako. Kagad kong niyakap si Evara na makita ko siya. Umiiyak at hinahanap ang kanyang ama. Bumukas ang pinto at nakita kong pumasok si William. Nakita ba nila si Ryan? Diretsong tanong ko. Napasinghap ako nang umiling si William. He's dead. Hindi mahanap ng mga pulis ang kanyang katawan. Umupo si William sa bakanting upuan. Hindi siya nakatakas nang sumabog ang bomba. Kasalanan ko to. Mas nangibabaw ang takot ko kaysa isiping maililigtas ko siya. Nagsimulang mangilid ang aking mga luha. Di ko alam ano magiging reaksyon ko. Wala na siya, Ryan. Paano ko sasabihin kay Evara ang nangyari sa kanyang ama? Mommy, nasan si Daddy? Tanong na Evara sa akin. Nanuyo ang aking lalamunan. Kahit isang salita, hindi ko maibuka ang aking bibig. Niyakap ko na mahigpit ang aming anak. Sasabihin ko na lang sa kanya kapag nakauwi na kami sa bahay. Kinausap ako ng mga polis para akong pinagsakloban ng langit at lupa nang kumpirmahin nila ang pagkamatay ni Ryan. Di ko lubos akalaing kamay niya lang ang nakita nila. Kinumpirma ng mga polis ang kamay na yon pati ang singsing na nakita nilang suot nito. Hindi ko matanggap na ang kamay na yon ay kay Ryan. Sinuot ko ang wedding ring niya upang di ko siya makalimutan at parang kasama ko pa rin siya palagi. Nakaupo ako sa sulok ng kwarto namin. Kahit saan ako tumingin, palagi kong nakikita si Ryan. Hindi ko matanggap ang pagkawala niya. Ang hirap-hirap tanggapin. Tumayo ako na makita ang wedding picture namin na nakasabit sa dingding. Ngumiti ako ng mapait na mahagip ng aking mga mata ang family picture ng kanilang pamilya. Mommy? Sambit ni Evara na nagkusot ng mga mata. Lumingali nga siya sa paligid at alam ko si Ryan na naman ang hinahanap niya. Hindi pa rin ba umuwi si Daddy? Lumapit ako sa anak ko, niyakap siya na mahigpit. Hinalikan ko ang kanyang noo at nagbuga ng hangin. Ang bigat-bigat ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung makakaya ko bang sabihin sa kanyang totoo ngayon. Bukas, ibuburol si Ryan. 3 araw lang kasi hindi kompleto ang katawan niya. Ang kamay na nakita mga polis ipapakremate ko. Evara, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa ito, pero kailangan mo rin kasing malaman ng totoo. Humugot ako ng malalim na hininga.
Pinunasan kong namumuong luha sa aking mga mata. Si Daddy, hindi na siya babalik. Hindi na natin makakasama si Daddy. Tuluyan nang bumuhos ang aking mga luha. Bakit po? Wala na si Daddy, Eva. Di na natin siya makikita at makakasama kasi patay na siya. Humagulgol ako sa pag-iyak na masabi ko na sa kanya ang katotohanan. Iyakap ko siya na mahigpit at hinayaan ang sariling umiyak. Umiyak na rin ang aming anak. Hindi ko na alam kung paano ko siya patatahanin. Ang bilis-bilis ng pangyayari. Katatapos lang naming ikasal, nagpunta sa ibang bansa para sa honeymoon. Kung alam ko lang na mangyayari to, sana pala di na lang muna kami umuwi. Namatayan ako ng anak at asawa. Hindi ko alam kung makakabangon ba ako. Wala ako ibang sisisihan kung di si Edward, pero patay na rin kasi ang matandang yon. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang nangyari. Pagkatapos ng burol, umuwi na kami kaagad sa bahay kasi umiiwas din ako sa media. Wala akong balak maglabas ng statement. Nagluluksa pa ako sa pagkawala ng aking mag-ama. Kasalanan mong lahat ito. Kung di ka lang sana bumalik, buhay pa sana ng pamilyang Jacobs. Sigaw ni Felicity sa akin na magpunta siya sa bahay kasama ng kanyang ina. Salot ka talaga sa pamilya. Buhay pa sana si Ryan kung di ka lang sana dumating sa buhay niya.